Bakit niyo ako pinababayaan? Hindi kaya ako! Hindi na ba ako parte ng pamilyang ito? Wala ba akong silbi? Bakit mo na lang ako iniiwan? Tama na po yan. Hindi nyo na ako nirespeto. Tama na yan pa. Mas mabuti ba? Magpapakamatay na lang ako! Hindi man dating gantong papa niyo. Eh ngayon, kapag nalalasing, nagwawala. Nakakaya sa mga kapitbahay. Sama pa rin po bang loob sa atin ni Papa? Nagsisentimiento. Tatampo. Pag kinakausap ko naman siya ng di lasing, hindi naman nagsasalita. Eh, sa paglalasing nga, dinadaan yung sama ng loob niya. Eh, yun. Yung sa mga katrabaho niya lagi nagkukwento. Masyado niyang dinamdam ang pagpapalit natin ng reliyon. Nung ikaw pa lang nagpa-doktrina, hindi pa naman siya masyado apektado. Pero yung sumunod na yung mga kapatid mo, tapos ako, doon na lalong nagtampo ang papa niyo. Pinapaliwanag ko naman po kay Papa ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Wala. Sarado nga ang isip. Pinagkakaisahan daw natin siya. Iniwan daw natin siya. Hindi pa po siguro panahon na tawagin ng Diyos si Papa. Anak, hindi nga daw natin siya nire-respeto na eh. Paano? Hindi daw natin siya sinama sa pagdedesisyon. Tuloy na lang natin mga pananalangin natin. Alam mo na, pag tinatanong ako ng papa niyo kung bakit ako nag-iglesia, sabi ko, bakit ko naman tatanggihan ng pagliligtas na ibibigay sa akin ng Diyos? Lalong nagagalit. Kuya, okay ka na ba? Hindi pa nga eh. Ako na, kumain ka na, nalipasan ka na ng gutom. Oo, ako plato. Hindi na, ako na. Ako na akong plato. Oh. Gising pa kayo. May mga pasok pa kayo sa school bukas eh. Red. Bunso. Tulog na. Yes, kuya. Saglit na lang to. Ay, Ivy. Yung ako kasi ito kanina pinag-iintay sa'yo doon. Gabi na. Kasama na yan. Kaya ko yun. Baka ikaw naman ang walang gamitin. Kung natira pa po. Pamasahe po. Siya nga pala. Bumili ako ng ulong kay Aling Toyang. Malaki pa naman. Magkakasabay-sabay para ko na ngayon. Kararating ko nga lang din kanina. Kumakain kami nila Chip tsaka nila Red nung wala yung si Papa. Eh kami nga din eh, kakadating lang. Buti nga, maaga kaming nagsara ng fishballan. Kung hindi, wala nga awat dito sa papa niyo. Wow. Sarap ng kuya.
Kain ulit ako. Halika. Kain ulit. Kaya ka tumataba eh. Tignan mo, oh. Sino ba yung mataba? Teka lang. Nalalaman muna tayo. Dapat talaga makausap yung mga katrabaho ni Papa eh. Lagi na lang kasi siyang inaayang uminom. Ayun na yun, nagwawala eh. Galing na pagpilit babawalan ni Mama eh. Alam kaya ni Papa yung ginagawa niya kapag lasing siya at nagwawala siya? Eh bakit kasi ayaw pang tumigil ni Papa sa pag-inom? Bakit ba kasi hindi pa sumama si Papa sa atin sa pagsamba? Leng! Leng, anong oras na ba? Late na ako sa trabaho ah. Leng! Aray ko. Ay, nako. Iniwan na naman ako dito mag-isa? Gising ka na pala. Bakit hindi yung hinanda kong damit ang sinuot mo? Plansyado na yun, ah. Oh, pa, may dala po kaming tinapay. Kain muna po kayo bago umalis. Sige, Virgin, mag-ayos ka na. Baka mahuli ka pa. Papa, baon ko po sa school. Hindi ka na. Pasok na tayo sa loob para makapag-almasal ka na. Kamusta na nga pala yung inilalagay niyong billboard dun sa NLEX? Tapos na ba? Hindi pa. Matagal pa yun. Namasahe lang po ito, Pa. Pa, wala po bang dagdag? Saan ba kasi kayo galing? Sumamba. Diba araw kasi ng pagsamba ngayon, Webes? Yan ang problema dito sa pamilyang to eh. Maalis kayo dito nang hindi kayo nagpapaalam. Pa, di ba alam niyo naman po na kapag Thursday and Sunday, naalis po kami ni na Mama para sumamba? Parang hindi ako tatay dito sa bahay na to eh. Sa susunod, magpapaalam naman kayo bago kayo umalis. Robert! Pwede tayo sa labasan. Medyo napalakas ang inom ko kagabi ah. Kaya nga pala, sabi sa akin ng mama mo, may bago ka ng trabaho. Tama ba? Pangalawang trabaho pa.
Pangalawa? Di ba nakakapagod yan? Nagtatrabaho ka na nga sa umaga eh. Tapos magra-rider ka pa sa gabi. Kailangan pong dagdagan ng kita eh. Dalawa pa pong estudyante natin. Nagtatrabaho na naman si Berden. Ako naman, hanggat merong billboard na naitatayo eh, may sasweldohin ako. Baka kaya na namin yun. Hanggat nag-aaral pa po mga kapatid ko, tutulungan ko pa rin po kayo ni Mama pa. Wala ka bang balak na magtapos ng college? Wala na rin siguro pa. Ang sa akin lang, bilang tatay niyo eh, gusto ko sanang makita bawat isa sa inyo makatapos ng kolehiyo. May iba na po akong plano pa. Plano? Ano? Gusto ko po maging ministro sa iglesia. Ministro? Bakit? Kurso ba yan sa college? Ang sa akin lang naman, eh sa bandang huli, huwag niyo akong sisisihin kapag Hindi po mangyayari yun pa. malakas pa ako. Buhay pa naman ako eh. Kaya ko pa kayong... Pa, may sama po ba kayo ng loob sa amin? Wala. Ba't mo naman nasabi yan? Ilang beses na rin po kasi kayo nagwawala sa tuwing naglalasing kayo at sinusumbatan niyo pa po kami. Hindi naman. Kailan ba? Hindi pa rin po ba ninyo matanggap ang naging desisyon namin nila Mama? Alin ba? Saan? Hindi ko maintindihan eh. Ilang beses na rin po natin napag-usapan, pinagtalunan, at ilang beses na rin po namin pinaliwanag sa inyo kung bakit kami nag-iglesia. Eh ganun pala eh. Eh bakit hindi nyo nirespeto ang desisyon ko? Samantalang ako ang tatay nyo. Hindi ba? Pa, may pagtatalo pa po ba kung anong pipiliin namin? Desisyon nyo o ang utos ng Diyos? Teka, malilate na ako. Pa. Baka nadya dyan na yung bus namin eh. Una na ako. Pa, wag na po kayo iinom. Nakasulat po sa Biblia na bawal po maglasing. Wala po kayo dun. Ma, Kuya. Anak, di pa po ba kayo uwi? nak, papaubos ko muna to. Ang dami pang bumibili. Ay, kuya, gusto mo pagtuog kita? Ah, hindi na. Sisira yung hapunan ko. Uwi na rin ako. Anak, meron nga palang ulam doon. Kaya lang, hindi ko alam kung aabot ka para sa ating lahat. Iwan nyo kasi ko. Uwi na po tayo. Tama na po yan. Uwi na. Meron pa akong gusto puntahan eh. Pero huwag na natin pilito si Papa. Hindi natin kaya. Ate Chief, iuwi na natin habang maaga. Ba't baka naman ang mangyari? Ayaw nga, nagbawal na. Iwan nyo kasi ko. Robert! Tatay mo! Lasing na naman! Inaawat na mga kapatid mo! Ay, Vika, ano mo na bahala ah. Papa, tama na po yan. Baka mamaya magwala ka na naman. Iwan nyo
kasi ko. Nasa mga kapitbahay, oh. Ano? Nakakahiya. Wala silang pakialam. Tumagwala ako. Ikaw tatay mo ako eh. Wala ka nang galang sa akin Hindi mo na ako respeto, bastos ka. Halika nga dito! Halika na lang! Halika eh. Walang galang ka Tama na po! Halika dito! Halika! Didisiplinahin ko lang yan eh! Walang rumirespeto sa akin! Bakit yung puso ko alam sa kamay? Nag-aalan? Tama na! Tama na ba? Sobra na! Hindi na namin kayo maintindihan. Pagod na kami sa inyo! Pa, kilala niyo pa po ba kami? Kilala niyo pa po ba yung pamilya niyo? Pagpasensyahan niyo na ako kagabi, anak. Hindi ko na maintindihan kung saan nanggagaling yung galit niyo. Hindi ko na maintindihan kung saan nanggagaling yung sama ng loob niyo. Bakit pati kami kailangan niyo saktan? Hindi naman, anak eh. Lasing lang ako kagabi. Pasensya na. Pa, hindi naman kayo dating ganyan eh. Magkakasama po tayo sa hirap at ginawa. Kayo po nagturo sa amin na huwag sumuko. Kahit magkakasama tayo nagugutom sa samar. Buo tayong pamilya na nangarap na makaahon sa hirap. Sumunod kami sa'yo dito. Kasi naniniwala kami na makakaahon tayo dito sa Bulacan. Sinisikap ko namang ibigay sa inyo lahat ng mga kailangan niyo eh. Kaya alam. Di naman kayo nagkulang dun pa. Bilib ako sa'yo dun. Pinagmamalaki ko kayo dun. Oo. Pero may ginawa kayo na hindi ko gusto. Mas may plano ang Diyos sa tao pa. Yun ang sinunod namin ni Mama. At hindi niyo ako sinama dyan sa planong yan na sinasabi mo. O, di ba? Noon pa po namin pinapaliwanag sa inyo. Pero hindi niyo po kami naiintindihan. Paano ko kayo maiintindihan? Kung nagkasundo-sundo na kayong mag-iina, nasuwayin ang gusto ko. Wala pong ganun pa. Akala niyo lang yun. Yan. Diyan tayo may problema. Sabi mo, magkakasama-sama tayo. Pero ba't ako iniwan? Umanib kayo dyan sa iglesia na yan. Kasi ayaw niyo pong sumama. Hirap na nga tayo sa buhay. Tapos idadagdag niyo pa yan sa gastusin natin? Diyan sa pagsamba-samba niyo na yan? Ito po ang solusyon sa kahirapan natin. Solusyon? Anong solusyon dyan? Kumakayod kayo para lang ipang-abuloy dyan sa pagsamba nyo na yan. Asan ang solusyon dyan? Ha? Pa, mahirap po bang intindihin? Kumapit kami sa tunay na Diyos. Yun po ang solusyon. Maglingkod ka sa tunay na Diyos. At Diyos na ang bahala sa atin. O edi, lumuhod na lang kayo araw-araw. At magkasal. Hindi maaanib pa kayo sa iglesia. Tunay na Diyos pa. Tunay na pagsamba. Natagpuan namin ang tunay na relihiyon na nagtuturo ng tamang aral at may kaligtasan. Pero nagdesisyon kayo nang kayo lang. Pa, matagal na tayo lumalaban na makaahon sa hirap at matupad ang mga pangarap natin. Bakit ko naman kukontrahin ang mga pangarap nyo? Sa Iglesia ni Cristo, matutupad sa tulong ng Diyos. Sa tunay na Diyos na kayang ibigay ang mga pangangailangan natin. Pa, pareho-pareho tayong gusto ng guminhawa. Yung may kapayapaan ng isip, kapayapaan yung puso. Yung may matibay tayong kakapitan sa panahon ng kagipitan.
Sa pangako ng Diyos, sa Iglesia ni Cristo, doon kami nagdesisyon ni Mama. Mali po ba kami? Bakit po kayo nagagalit sa amin? Bakit niyo po kami sinasaktan? Ako munang mamamatay sa pinagagagawa mo. Parang sasabog ang dibdib ko. Ano ba plano mo? Gusto mong patayin ang anak mo? Lasing lang ako kagabi. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Yan ang lagi mo kinakatwiran yung kalasingan mo. Wala nang galang yung mga anak mo. Hindi na ako nirespeto bilang ama. Respeto? Sinundo ka ng mga anak mo at inihati dito ng lasing na lasing. Hiyang-hiya sila sa mga pinaggagawa mo. Eh, ba walang respeto? Nagagalit ka sa mga anak mo dahil nag-iglesia sila. Nag-iglesia kami. Masama ang loob mo at nagagalit ka. Pero nananakit ka na. Sabi ng lasing lang ako kagabi. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi mo man lang ba naiisip? Na ipinagagagawa mo yan, nilalagay mo ang pamilyang to sa kahihiyan. Kahihiyan? Ano bang kahihiyan? Hindi ba mas nakakahiya yung iitsepwera ako ng sarili kong pamilya? Obet, niyaya ka namin. Ikaw ang umayaw. Relasyon sa Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Tumatanggi ka! Yung ginagawa mong yan, lalong lumalayo sa yung kalooban ng mga anak mo. Sumama ka nga sa amin sa pagsamba. Nung matauhan ka naman. Kung bakit kasi nag-iglesia ni Cristo kayo eh. Pwede naman tayong magsimba ng sama-sama. Katoliko naman tayo dati sa Samar, di ba? Yung totoong relihiyon ang hinahanap ko, Roberto. Roberto, kung magre-relihiyon lang din naman tayo, bakit hindi pa yung tunay at totoo? Yung may totoong Diyos na tutulong at magliligtas sa atin. Sige na kuya, oh. Turuan mo na ako. Turuan ka dyan. Eh, mas magaling ka pa nga sa akin sa math eh. Ano tong assignment ko? Ako na ang tutulong sa'yo, anak. Nang umalis tayo ng Samar, malaki yung pag-asa ko na makakaahon tayo sa hirap. Pero hindi pala. Mas mahirap pala mabuhay dito. Mas mahirap lumaban. Nakakapagod na ang hirap at problema. Marami akong hindi magawa. Hindi ko nga kayo mapag-aral ng maayos eh. Hindi ko kayo maibili ng inyong mga pangangailangan. Kung hindi pa ako mangungutang, hindi pa tayo makakabayad sa kuryente. Hindi tayo makakain ng masarap. O maibili man lang ng pang-birthday si Bunso. Hindi ko maibili ng bagong damit ang mama mo. O kaya yung bagong makeup. Ang daming hindi ko magawa. Dahil wala tayong pera eh. Nagsisikap naman ako ah.
Pero wala pa rin. Ang masakit doon, pagising mo, nandiyan pa rin yung problema. Magulo-magulo pa rin yung utak ko eh. Alam mo, problema pa rin ako pero wala akong magawa. Pakiramdam ko, unti-unti na ako nauubos, Robert. Bahay ko yan. Sabi nung isa naman kasi, bahay ko yan. Ay mga tanga, mag-ama kayo. Kasi ang payat ni Jerry. Kahit angin, kaya ng tupiin yun eh. Spaghetti, buko pandan, bibingka, barbecue, sopas. Tapos, magluluto sa atin Chita Menudo. Ayun! Kompleto na handa natin! Napasubo yata ako ha. Kunti lang naipon ko, baka naman mamaya kapusin tayo. Ano ba yung pinag-uusapan niyo dyan? Oo, kuya! Anda sa bagong taon, kuya. Oo nga, no? Kuya! Next week, New Year na! 2020 na! May inipon ako dyan. Dagdag yun sa panghanda. Yay! Kuya, halika dyan. Asan yung ambag mo? Taga-kain. Taga-ubos ng handa. Diyan ka magaling, no? Kaya ka tumataba, oh! Mukha na yun! Servisyo naman dala po dito sa bahay. Suwa na ako sa ginagawa mo eh. Anak, kumuha nga kayo na mainit na tubig. Ay, mas basa to papa niya. Marami nga tayong handa. Hindi naman masaya. Si Papa, kasing si Papa. Ano ba yan? Hindi na nga tayo kinakausap at kinikita ni Papa eh. Lungkot naman ang bagong taon natin. Panginoon naming Diyos, Ikaw po ang higit na mas nakakaalam ng aming kapalaran. Ikaw na po ang bahala sa amin sa darating na bagong taon. Inaamin po namin, napapagod na rin po kami sa hirap ng buhay. Pero hindi po kami bumibitaw sa aming mga pag-asa sa iyong mga pangako. Gawin mo pong matapang ang aming puso. Hindi rin po kami tumitigil sa pananalangin na sana ay makasama na namin ang aming Ama sa paglilingkod sa iyo. Kailan ka ba titigil sa kaiinom, Roberto? Bumabagyo, lumilindol, naglalasing ka. Bumumuto ka talwal kayo nung naglalasing ka. Ano ka ba naman, Roberto? Nakakasawa na.
Sugat lang daw, sabi ng doktor. Hindi naman daw masyadong malalim. Ano ko ba kung anong pumasok niya sa pag-iisip ng papa niya? Ma, ikaw ay sabi natin mga kutsilyo. Baka kasi maglasing na naman si Papa. Kaya nga binabantayan ko eh. Hindi ako makaalis. Ivy, ikaw na nga muna bahala sa fishbowlan namin. Opo, Ma. Ma, di kayo may depression sa papa. Ano yun? Naisip ko lang po. Baka dahil sa dami ng inintindi niyong problema. Anak, kailangan bang gabutin yan? Hindi naman po siya ganun dati. The confirmed case arrived in the Philippines from Wuhan, China, via Hong Kong last January 21, 2020. The patient Ano raw? sought consult and was Ano sabi sa admitted balita? in one of the country's government hospitals last January 25. O, saan ka pupunta? Yan lang. Diyan lang, iinom ka na naman. Hoy, wala kang face mask! Hindi na kailangan yon. Gusto mo magkasakit? May mga COVID cases na dito sa Bulacan. Mag-face mask ka muna doon. Face mask, face mask. Anak, maga kaya ta ngayon. May disinfection po sa fast food eh. Sinarado po muna. Medyo konti na lang din po ang kumakain ngayon. Tumataas na po ang cases ng COVID sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Oh, saan po ba pupunta si Papa? Ayan, kadarating lang galing trabaho. Hindi na naman mapigilan na hindi uminom. Mag-ingat po tayo. Marami na pong nahawa at namamatay dahil sa COVID. Ma? Ma? Ma! Lockdown na po. Hindi na po sa Metro Manila, buong Luzon na po. Mamayang hating gabi daw sisimul na yung lockdown. Paano tayo bibili ng pagkain kung sarado ang mga tindahan at grocery? Wala pa naman stock ng bigas dyan. Hindi ko alam kung aabot yan para sa isang buong lockdown. Papanik buying na nga po, Ma. Nagkakagulo na yung mga tao dun sa supermarket kanina. Walang trabaho. Walang establishment. Walang public transport. At walang mass gathering. Eh di, wala kayong pasok ni na ate? Pati si Papa? Oo. Kaya wala nang lalabas ah. Pero may papayagan naman daw ang barangay na isa sa atin na pwedeng lumabas para umili ng basic necessities at saka ng mga gamot. Ibig sabihin, kung walang pasok sa trabaho, wala tayong pera. Wala pa naman ako naitabisan. Kapos pa nga yung huling sweldo ng papa niya doon sa pambayad ng ilaw at tubig. May naipon po ako. Yung para po sa enrollment ni Bunso sa pasukan. Saka, kanina po, bago magsara yung supermarket, nakabili naman ako ng mga ilang groceries at mga delata. Sana malagpasan natin ang isang buwang quarantine na binigay sa atin ng gobyerno. Bahala ng Panginoon Diyos sa atin, Ma. Tiyak, na hindi niya tayo pababayaan. Magsasagawa tayo ng mga pananalangin. Teka po, paano nga pala tayo sasamba kung bawal lumabas? Hintayin natin ang tagubilin mula sa tagapamahalang pangkalatan. Tiyak na gagawa sila ng paraan. Sige. Samba pa. Hindi na kayo makakaalis ngayon. Alis kayo ng alis. Puro kayo kapilya. Walang lalabas sa inyo, ha? Bawal! Pa,
hindi nahahadlangan ng sinuman o anuman ang pagsamba sa Diyos. Eh hindi nga ba? Bawal lumabas? Huwag kang matigas ang ulo nyo. Red! Tigilan mo na nga yan. Lobat na cellphone ni ate. Tumulong ka nga dito. Eh ano naman ang gagawin ko dito? Kaboring kaya pag dito ka lang sa bahay. Wala kang magawa. Hindi lumabas ka na mahawa ka. Ito naman, joke lang yun ah. Siyempre ayoko. Katakot kaya. Ma, napanood niyo po ba yung nangyayari sa China at sa Italy? Grabe, no? Oo. Uy, sige tama na yan. Kakain na. Tawagin mo na sila. Kuya! Kakain na! Malapit na to. Tatayo na ako. Ma, kain na po tayo. Sige, tapusin ko lang to. Ed, tawagin mo na si Papa. Ayoko nga. Hindi kaya ikaw. Bakit? May tapo ka ba rin ba kay Papa hanggang ngayon? Wala ah. Tagal na nun. Lasing lang siya kaya niya nagawa yun. Hindi na nga tayo kinakausap ni Papa eh. Mula nung nag-lockdown, hindi na tayo kinitubog. Pa, kain na po. Mamaya na ako. Maulan lang kaya. Sige po. Magandang araw po, Karasela. Mga bet, good morning po. Ay, napadaan po kayo, Kamanolo. Andiyan po si Ay, Robert. ay, ito po. Anak, andito si Kamanolo. Anak, may nga face mask ko. Teka lang po, nandyan na po. Anak, oh. Face mask mo. Magandang araw po. Napadalaw po kayo. Nanghingi kami ng clearance sa barangay para mapuntahan at madalaw ang mga kapatid sa iglesia. Mamimigay kami ng mga tagubilin at mensahe. Ito. Pagsambang pansambahayan po. Oo. Yan ang mensahe na inihanda ng tagapamahalang pangkalahatan para sa ating pagsambang pangsambahayan. Habang nasa panahon pa tayo ng quarantine at ipinagbabawal pa ng gobyerno ang mga mass gatherings, pansamantala wala muna tayong pagsamba sa kapilya bilang pagsunod. Dito muna sa ating mga tahanan tayo magsasagawa ng pagsamba, kasama ang inyong buong pamilya. At weekly, magpapadala kami ng mga mensaheng babasahin para sa midweek at weekend na pagsamba. Maaaring si Carosela o ikaw bilang panganay na anak ang magbasa ng mensahe. At sa isasagawa natin pagsambang pangsambahayan ay katulad ng ginagawa natin sa kapilya. May pag-awit, may mensahe, may paghahandog at may pananalangin. Opo. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung quarantine. Itong pandemya. Ang bili ng pamamahala ay sumunod tayo sa utos ng gobyerno. Pero hindi natin pababayaan ang ating mga pagsamba. Kuya, nagpadala na nga pala through online ng mga video at audio ng mga awit sa pagsamba. Paghandaan natin ang pagsambang pansambahayan. Hindi man tayo makapunta sa kapilya ngayon. Alam ng Ka Eduardo na higit na mas kailangan natin ang lakas at tibay ng pananampalataya na ibibigay ng Diyos sa ating gagawing mga pagsamba. Kaya gumawa ng paraan ang tagapamahalang pangkalahatan na huwag mahadlangan ang ating mga pagkakatipon sa Diyos. Hindi tayo titigil sa ating mga pagsamba kahit may pandemya. Pa, Ano? Ano yan? may pagpapaalam po sana ako sa'yo. Ano nga yun? May pagsamba po kami. Oh, pwede sumamba kayo? Dito po sa bahay.
Bakit naman dito pa sa bahay? Habang quarantine po. Quarantine. O ngayon, anong problema? Masikip po kasi dun sa kwarto. Dito po sana sa sala. Eh di sumamba kayo. Hindi ko naman kayo mapipigil eh. Pigilin ko man kayo, sasamba pa rin kayo. Noon nang nabugbog ako eh. Inuna nyo pa yung pagsamba nyo kaysa asikasuhin ako. Pa, madaling araw po yun eh. Ano? Ang aga naman. Tulog pa ako nun eh. Kaya nga po nagpapaalam ako. Sige na. Sige na. Kaisahan na naman niya kung mag-iina. Salamat po pa. Pero pwede naman po kayong sumama sa amin. Hindi na. Kayo na lang. Lumalala po ang pandemic. Sa mga ganitong sitwasyon, mas kailangan natin ng tulong ng Diyos. Hindi na. Yun ako isali dyan. Ang priority ng tao ngayon ay ang huwag ma-COVID at hindi mamatay. Uunahin ko pa ba yung pagsamba-samba na yan? May mas hihigit pa po ba sa protection na ibibigay ng Diyos? Sige na. I-istorbo nyo na nga yung pagtulog ko eh. Pangaralan mo pa ako. Sige na. Obet? Obet? Ano yun? Oras na kasi ng pagsamba namin. Ano? Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa pag-iingat mo po sa amin sa pandemyang ito. Nakakatakot po at nakakabahala ang mga pangyayari sa mundo. Pero narito pa rin kami. Hindi mo po kami pinapabayaan. Pangako naman namin, Panginoong Diyos, kahit ano po ang mangyari sa mundo, hinding-hindi po kami magpapabaya sa pagsamba sa iyo. Ipinagpauna na ng ating Panginoong Hesukristo na sa panahong malapit na ang kanyang muling pagparito, ay magaganap ang mga kalamidad, matitinding paglindol, mga pagkakagutom, at mga nakasisindak na mga sakit. Tulad ng lumalaganap ngayon sa buong mundo, na kumitil na ng maraming buhay. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang dapat gawin ng kanyang mga hinirang kapag ang mga ibinabala niyang magaganap ay nagsimula ng mangyari. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Lucas 21:28 ay tumayo tayo ng tuwid at tumingin tayo sa itaas sapagkat ang ating kaligtasan ay malapit na.
sawa na tong sardinas at dilata. Pa-Obed, ngayon ka pa talaga naghanap ng ibang ulam? Pag di pa tumigil tong pandemya, mamamatay tayong lahat. Dilat ang mata sa gutom. Paano ko nga magtatrabaho? Eh di ba iniingatan nga tayo para hindi tayo mamatay sa COVID? Wala na tayong makakain. Kakaroon yan. Tiis lang. Sa gutom tayo mamamatay, hindi sa pandemya. Diyos ang bahala. Paano? Mahuhulog galing sa langit? Ganon? Pananampalataya. Kaya na naman kayo eh. Anong ayan na naman? Na exempted na naman kayo, ganun ba? Anong exempted? Saan? Eh di ba yan ang lagi ninyong sinasabi? Na kayo ang tama? Iba kayo? Ibang aral nyo? Kayo lang ang maliligtas sa araw ng paghukom. Hindi ba? Obed, nasa Biblia yun. Oh, tapos ngayon, sasabihin nyo na naman na hindi kayo magugutom. Pambira. Ang buong mundo nagugutom, natatakot. Tapos kayo hindi kasali. Yun. Kasama, kasali. Maghihirap, damay din. Obed, natatakot din kaming mamatay. O magkasakit. Nag-aalala rin kami sa kung anong pwede mangyari dito sa mundo ngayon. Pare-pareho lang yung mga relihiyon. At pare-pareho lang tayong mamamatay sa gutom at sa COVID na yan. Pero hindi kami nakatingin doon sa kung ano lang ang kayang magawa ng tao. Hindi doon nakalagak ang pag-asa namin. Kasi may pangako ang Diyos sa Iglesia ni Cristo. Gagawa ng paraan ng Diyos. Sige. At yan ang pinangahawakan namin. Sige. Mga kabarangay! Wala pong lalabas ng bahay! Magsuot po lagi ng face mask! Paunawa po sa lahat! Mga mahal kong kabarangay! Wala pong lalabas ng bahay! Manatili po kasi kayo sa inyong mga tahanan! Aring Rene! Anong meron? Paring Obet, si Paring Tino nadali ng COVID. Patay. Ano? Eh, malakas pa nung isang araw niya si Parentino ah. Oo nga eh. Namatay sa ospital na mag-isa. Lilibing ng hindi mo na nakita ng pamilya. Ayun nga oh. Ang pamilya sinusundo na ng barangay. Para i-quarantine daw. Grabe na ito, Paring Obet. Nakakatakot na tong COVID na to. Hindi na biro itong nangyayari sa atin. Ma, sagad na pong ipon ko. Wala na. Eh, baka po si Kuya meron. Baka meron pa po. Di bale, anak. Gagawa ng paraan ng Diyos. Ang dapat nating sampalatayanan, anuman ang masagupa sa buhay na ito. Ang krisis na bumabagabag ngayon sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, bunga ng pagkalat ng virus na tinatawag na COVID-19, ay lalong nagpabigat sa hirap na dinaranas ng marami dulot ng matinding kahirapan, mga kaguluhan at mga kalamidad. Sinisikap mang lunasan ng gobyerno ng mga bansa ang mga ito, subalit patuloy pa rin ang paglala ng mga ito. Ano ang itinuturo sa atin ng Biblia kapag ang buhay ay naging napakahirap? Ganito ang sinasabi sa unang Pedro 4:12 hanggang 13, The Message. Mga kaibigan,
Kapag ang buhay ay naging talagang mahirap, huwag kayong magkonklusyon kaagad na walang ginagawa ang Diyos. Sa halip, maging masaya. Kayo na kayo ay lubos na kabahagi ng kung ano ang naranasan ni Kristo. Ito ay isang espiritual na proseso ng pagpapadalisay na may kaluwalhatian na napakalapit ng tamuhin. Alin ang kaluwalhatian na tatamuhin natin kapag tayo ay naging kabahagi ni Kristo sa mga naranasan niya? Sa Isaias 65, 17 hanggang 19, The Message, ay ganito ang sinasabi. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng mga naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na. Dapat nang kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Sa makatwid, ito ang solusyon sa mga bagay na ating nararanasan sa buhay na ito. Iyon ang kinakailangan nating matiyak na marating natin. Kaya kung may nasasagupa tayong problema, hindi dapat maging negatibo ang mga pagtingin natin doon. Huwag mawala ng pag-asa. Sumampalataya tayong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tutulungan niya tayo sapagkat kabahagi tayo ni Kristo. Tito Ope, Tita Rose, baka po may matutulong kayo sa amin. Bakit? Ano nangyari? Wala na po kasi kami may sasaing eh. Baka meron pa po kayong bigas. Ilulugaw ko na lang po para sa mga bata. Sige, sandali. Hintayin mo ako. Kailan mo matatapos ng pandemya to, Tito Obet? Hirap na kami. Hindi na rin tiyak kung babalik pa yung mister ko sa construction. Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin. Ito, maghati na muna tayo sa bigas. Delata. Maraming salamat po. Gutom na yung mga anak ko. Nandito na yung ligap ng Iglesia ni Cristo! Kuya, alcohol muna kayo. Hindi lang po mga kapatid sa iglesia ang nabigyan. Kahit pa hindi po kaanib, nilingap po ng iglesia. At ang sabi pa, yun daw kabilang barangay mamaya may pating pang isang truck. Ang dami po, ma. Uy, oh! May mga gamot at vitamins pa. Mahal na mahal tayo ng Ka Eduardo. Ano natin ito kainin? Favorite ko! Dami ding bigas, oh! Extra rice mo ba? Oh, good news! Sa Monday, magsisimula na ako ulit pumasok sa supermarket. Congrats! Malaking tulong yan para sa pamilya natin. May trabaho ka na ulit. Ayos, ate. Mag-uwi ka lagi ng pasalubong, ha? Kaya nga, te. Kala ko nga hindi na ako makakabalik sa trabaho eh. Mabuti na lang, binuksan na nila ulit yung mga stores. Syempre, para makabili ulit ng mga basic commodities sa mga tao. Ang dami kayang walang trabaho ngayon. Biyaya sa atin ng Diyos yun. Kuya, yung kinukwento mo na nakaraan, Alin?
Yung tukol sa bayang Israel, yung hindi sila nagutom. Ang bayang Israel. Sila ang unang bayan ng Diyos noon at hindi sila nagutom. Nang tumakas sila mula sa Ehipto at naglakbay sa ilang, ay nagpaulan ng Diyos ng mana at pugo para may makain sila. Ang bait ng Diyos. Ay! Teka kuya, yung isa pa, yung tungkol kay Propeta Elias. Itinuro yun sa pagsamba. Tagtuyot nun sa Israel. Hindi umuulan, mahirap magtanim at nagugutom ang mga tao. Galing si Propeta Elias sa paglalakbay, gutom at uhaw. Sino si Propeta Elias, kuya? Si Propeta Elias ay tagasunod at tapat na lingkod ng Diyos. Ito naman kasi, tanong ng tanong, nakakabitin tuloy yung kwento ni Kuya. Siyempre, para mas maliwanag ang kwento. Hoy, tigilan na nga yung gulo-gulo mo. Tapos kuya, Pinapunta ng Diyos si Propeta Elias sa isang lugar kung saan may inutusan siyang biyudang babae upang pakainin siya. Naabutan ito ni Elias na namumulot ng panggatong. Nanghingi si Elias ng tinapay at tubig. Ngunit sinabi ng biyudang babae na kaunti na lamang kanilang harina at langis at sapat na lamang yun sa kanilang mag-iina at maaring yun na yung pinakahuli nilang pagkain at tiyak, mamamatay na sila sa gutom pag naubos na yun. binigyan ba ng biyudang babae ng tinapay si Propeta Elias, kuya? Binigyan. Pinagluto at pinakain niyang lingkod ng Diyos kahit alam niyang yun na yung huling kakainin nilang mag-ina. Sumampalataya kasi ang biyudang babae sa pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Elias, ay hindi na muling mabuubos ang harina at langis hanggang sa magpaulan ulit ng Diyos. Hindi na ubos? Hindi. Dahil mula noon, ay naging sapat na ang pagkain ng mag-ina dahil sa kanilang pananampalataya. Ang bait ng Diyos. Napakaswerte natin, ano? Iglesia ni Cristo tayo. Nararamdaman natin lagi ang pag-ibig ng Diyos. Mabait ang Diyos sa mga hinirang niya na matuwid, tapat at masunurin sa kanyang mga utos. Kaya nga tayo laging tinuturuan ng kapatid na Eduardo V. Manalo na lagi sumunod sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya pala hindi tumitigil lang kay Eduardo noon na dumalaw at turuan ng iglesia sa buong mundo para may paghanda tayo sa ganitong pandemya. Diba? Tinuturuan tayo ng ating tagapamahalang pangkalahatan na maging matatag sa ating pananampalataya. Solido, determinado, at hindi natitinag sa pananampalataya. Kasi nga ngayon, sa mundong ito, talagang papahirap na ng papahirap. Malapit na kasi ang paghukom. Hindi papayag ang ka-Eduardo na may maiwan sa atin at hindi makasama sa bayang banal. Kasi nga, sa bayang banal, wala nang sakit doon. Wala nang pandemya, walang mamamatay. Hindi na tayo magugutom at iiyak doon. Masaya doon. O, gusto mo bang ipaghanda kita ng merienda? Obet, may problema ba? Wala. Napuin lang ako. Oh, bakit gumising ka na? Hindi ba meron kayong pagsamba? Hindi maaga pa naman eh. Mag-aayos pa lang kami para sa pagsamba. Hindi, okay na yun. Para maaga kayong makapagsamba. Magwawalis na muna ako habang nagbibihis ka. Sige na.
May kinatatakutan ba ang sinuman sa inyo? Palalayain ka ng Diyos sa lahat ng mga yan. Kung nag-aalala ang sinuman sa mga nangyayari sa ating paligid, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Sa halip na tayo'y manghina at mawalan ng pag-asa, sapagkat ibubuhos niya ang kanyang mga kaawaan sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Wala kayong magiging problema sa mga pangangailangan ninyo sa buhay. Maawa sana ang Diyos sa atin, mga mahal na kapatid. Makalampas sana tayong lahat sa mga bagay na ating nasasagupa sa kasalukuyan. Ganito ang sinasabi sa Isaias 33:2. Panginoon, maawa ka sa amin. Inilagak na namin ang aming pag-asa sa iyo. Bantayan mo kami araw-araw at iligtas mo kami sa mga panahon ng ligalig. Ito lang maganda sa lockdown eh. Nagkaroon ako ng time para ayusin yung mga sirang gamit dito sa bahay. Nakarami na nga ako ng gawa maghapon. Kuya, gawin mo din kaya yung cabinet ko. Sira kasi yung pinto nun eh. Sige, pagkatapos na ito. Thank you, Kuya. Robert, Pa, ikaw na bahala sa mga kapatid mo ha. Kung sakali. pa, ano po yung ibig niyo sabihin? Ano pong ibig niyo sabihin? Teka lang. Sandali lang. Pa, sandali. Pa, sandali lang po. Wala na katiyakan ang nangyayari sa mundo. Lumalabo na ang kinabukasan ng mga tao. Pa, may problema po ba? Pakiusap po. Huwag niyo na pong ulitin yung pagtatangka niyo na... Gusto ko lang makasiguro. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Total, mas may naiisip kang paraan para sa kanila. Tsak, mapapaganda mo ang buhay nila. Ako? Wala na akong maisip eh. Ubus na ako. Oh, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Paano? Sinanay mo yung sarili mo na alak ang pampatulog. Ikaw naman, pinagdidiskitahan mo na naman yung pag-inom ko eh. Alam mo, matulog na tayo. Sa hating gabi na. Malabo na ang nangyayari sa mundo. Paano kaya kung hindi na natin to kayanin? Ang alin? Paano kung mas lumala pa tong pandemya? Paano kung hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ako ang ama. Pero dapat alam kung gagawin ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ang Diyos ang bahala. Parang hindi ko matanggap na isa-isang mamamatay ang pamilya ko dahil sa gutom. Dahil sa COVID. Obed, pananampalataya nga. May magagawa ba yung pananampalataya na yan na sinasabi mo? Malaki, Obed. Napakalaki.
Nung umalis tayo ng Samar, ang tanging baon ko ay pangarap. At ang sandata ko, ang determinasyon, makaahon sa hirap. At buhayin kayo ano man ang mangyari sa mundo. Kala ko sapat na yun eh. Hindi pala. Ang nararamdaman ko ngayon, takot at lungkot. Lungkot kasi hindi ako nagtagumpay na ibigay sa inyo yung mga pangarap. Takot dahil hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga nangyayari sa mundo. Ako ang tatay niyo eh. Paano ko pa kayo ipagtatanggol? Ano pang sandata gagamitin ko para proteksyonan ko kayong lahat? Sandata. Pa, ang sandata natin ay tiwala at pananalig sa Panginoon Diyos. Buksan ba na? Ha? Baka na. Mga anak, halika na. Malapit na ang oras ng pagsamba. Pa, Obet. Sasamba muna kami. Pwede bang sumama sa gagawin yung pagsamba? Di mo mabasa ang mundo, di mo mahulaan ng kasunod na yugto ang inakala mong sagot. Mas mahirap na tanong pala ang siyang idudulot.
Maghihilom ang pusong nasaktan, mapapawi luha ng nakaraan. Dating ngiti ay babalik, bagong saya ang papalit. Kumapit ka at magtiwala. Unti-unting magkakakulay, balang araw magkakasaysay. Sadyang susubukin ang katatagan, ngunit lumbay laging may hangganan. Maghihilom ang puso. Salamat sa Diyos sapagkat hindi niya tayo pinababayaan. Tinutulungan niya tayo kaya't naitataguyod natin ang pagsamba natin sa Kanya. Anuman ang masagupan natin sa ating buhay. Bagaman maraming tao ang nagugulumihanan sa mga nangyayari sa kasalukuyan, hindi niya tayo pinababayaan. Hindi tayo dapat matakot o mabahala man lang sapagkat may Diyos tayo. Ang Diyos natin ay totoo. At lagi siyang nariyan upang tulungan tayo. Sana igawad ng Diyos sa bawat sambahayang Iglesia ni Cristo ang kanyang mahalagang basbas at ang kanyang banal na Espiritu upang malampasan natin ang matitinding pangyayaring nangyayari sa ating panahon. Maghihilom ang pusong nasaktan, mapapawi luha ng nakaraan. Dating ngiti ay babalik, bagong saya ang papalit. Kumapit ka at magtiwala. Unti-unting magkakakulay, balang araw magkakasaysay. Sadyang susubukin ang katatagan, ngunit lumbay laging may hangganan. Maghihilom ang pusong nasaktan, mapapawi luha ng nakaraan. Dating ngiti ay babalik, bagong saya ang papalit. Kumapit ka at magtiwala. Maghihilom ang pusong nasaktan, mapapawi luha ng nakaraan. Dating ngiti ay babalik, bagong sayang papalit. Unos ay nakatago